yung pagpapaliwanag kasi hindi naman talaga ito totoo at ito isang aligasyon lamang yung sinasabing siya ay gumagamit ng droga noong siya ay nag-aaral pa lang di umano sa Ateneo de Davao raw, no? Na impormasyon namang pinabulaanan dahil hindi naman talaga doon nag-aaral itong ating Vice Mayor Paulo noong siya ay isang undergraduate student pa lamang. So nakikita nyo, naka-convoy pa rin tayo sa ating DCPO. Tinanungan natin kanina si Police Senior Superintendent Dubria kung hanggang anong oras ba itong isasagawa nating background check at pagbisita, no? Taniya, depende raw sa mga taong kakausapin natin, depende raw dito sa sitwasyon na maaabutan natin. At tila malapit na tayo sa ating pupuntahan, no, Audrey. Tayo nga ay lumiko sa isang medyo masikip na eskenita. At ito na di umano, yung malapit na di umano dito sa lugar na ito, yung residence ni Matobato. At hindi natin alam kung maabutan ba natin siya dito. Hindi natin alam kung sino yung unang haharap sa atin. Kaya yon ang dapat natutukan ng ating mga kababayan, no? Lalo na yung sa mga interesado talaga na malaman ang katotohanan dito pa rin sa kredibilidad sa kung sino nga ba talaga itong si Matobato, kung siya nga ba ay nararapat, no, na magsilbing testigo sa isa sa pinaka matinding issue na kinaharap ngayon ng ating bansa, ang mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killing. At ngayon, Audrey, ay nakikita natin, no, bumababa na ang ating mga kasamahan mula sa DCPO at tayo nga ay bababa na rin at sasama sa kanila upang malaman natin kung ano nga ba talaga itong ating hinaharap. Ito, kausapin natin ngayon si Police Senior Superintendent Dubria. Sir. Yes, ma'am. Yes, ito na po ba yung lugar na tinitirhan ni Matobato? Yes, ma'am. Ito po yung dating residence niya. And then, pagkakalam ko po ay binenta niya ito kung may pagyansa sa kanyang kaso. Okay. So, pero ina-expect ba natin na nandito siya ba yung binenta na pala niya eh? Pero nandito po yung mga kapitbahay niya na makapag-vouch, no, kung anong klaseng pagkatao meron siya at ano yung kanyang karakter. So mag-i-interview tayo ng mga ilan sa mga kababayan niya dito? Opo. Alamin po natin kung ano po yung relasyon niya sa mga kapitbahay niya dito. And with the information that we will get, ano nga po ulit yung plano natin sa mga impormasyong makukuha natin sa mga kapitbahay niya? Ang gusto lang naman natin malaman is maliwanagan po tayo kung ano po ang kanyang dahilan at ganito po ang kanyang ginawa. Pati yung ating mga kapulisan ay ini-implicate po niya sa mga gawain niya noong unang panahon. Okay, so saan tayo ngayon papunta? Titignan po natin ang kanyang old residence and then interviewin po natin ang kanyang mga kapitbahay. So sa ngayon ay naghahanda na nga tayo, iniintay na lang natin ang mga miyembro ng ating kapulisan mula sa Davao City Police Office para malaman, no, kung saan tayo lugar pupunta. Ito, nakikita natin dalawang police car yung ating kasama ngayon at ito nga ay naglalaman ng 6 sa kinatawan ng ating DCPO. Plano natin ngayong malaman kung sino nga ba sa mga kapitbahay nitong ni Matobato ang talagang magbibigay sa atin ng informasyon. Okay, nagkakaroon po tayo ng konting problema sa linya ng komunikasyon. Maraming salamat, Joy Gumatay, nagulat mula sa... Magandang umaga, nagbabalik ang BTV Newsbreak. Davao City Police mariing itinanggi ang mga revelasyon ni Edgar Matobato, ang dating umanong miyembro ng Davao Death Squad na testigo sa Senate inquiry kahapon. Mula sa Davao City, may report si Joy Gumatay. Joy, magandang umaga. Sa DCPO o ang Davao City Police Office at kaninang umaga ay nakapanayam natin ang City Director na si Police Senior Superintendent Michael John Dubria upang humingi ng pahayag patungkol nga sa aligasyon na ipinahayag ni Edgar Matobato, ang pinakahuling witness na sumalang sa ikatlong sesyon ng Senate inquiry on extrajudicial killings na pinangunahan pa rin ni Senadora Leila De Lima. Ayon kay Police Senior Superintendent Dubria, nagulat sila nang marinig o nang mapag-alaman itong alogasyon nga na lumabas sa bibig ni Matobato kahapon sa pagdinig. Ngunit aniya,
Ayon sa kanilang obserbasyon at pag-aaral dito sa kanyang pinahayag ay tila walang pinagbabasehang ebidensya. Kaya naman hindi na lamang raw nila ito papatulan at mananatili na lamang raw tikom ang bibig ng ating Davao City Police Office sa alegasyon nga na involve o sangkot ang ating kapulisan dito sa Davao sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings noong mga taong 1988 hanggang 2013. Pero nilinaw naman ni Director Dubria na kung sakaling imbitahan sila ni Senadora Leila De Lima, ang chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sa susunod na sesyon ng pagdinig patungkol pa rin sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings, ay willingly na pupunta sa Senado upang irepresenta ang Davao City Police Office. Dahil nga sa nangyaring kaganapan kahapon na merong lumabas na malicious statement upang sirain ang kredibilidad ng DCPO, layon ngayon ni Director Dubria na magkaroon ng investigative conference upang malaman nila o maiset nila yung standard operating procedures na isasagawa ng kapulisan upang maipagtanggol ang kanilang hanay sa mga libelous statements na lalabas sa hinaharap. Sa ngayon ay yun po ang ating pinakahuling balita mula dito sa Davao City Police Office. Para sa PTV Newsbreak, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang Edgar Matobato na nakatala sa record ng Philippine Army. Taliwas ito sa mga sinabi ni Matobato na nagpakilala rin bilang miyembro ng CAFGU sa Senate hearing kahapon. Ayon kay AFP PAO spokesperson Edgar Arevalo, dapat itong mapatunayan ni Matobato sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ebidensya. Si Eunice Samonte nag-uulat. Based from the records of the Philippine Army, there is no Edgar Matobato in the records, whether as a regular Army personnel or has been an Army personnel or a member of the CAFGU. Wala silang ganung pangalan sa kanilang records based on their check. Ito ang naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos lumabas sa Senate hearing kahapon ang isang nagngangalang Edgar Matobato na nagpakilala bilang isang CAFGU o miyembro ng militar na sumasahod umano ng 3,000 kada buwan. Ayon sa AFP, matapos silang isa-isahin ang kanilang mga records, particular na ang Philippine Army, na pag-alaman nilang walang pangalang Edgar Matobato na parte ng kanilang profesional na organisasyon. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, ito ay alegasyon lamang at nangangailangan na patunayan ni Matobato ang kanyang kaugnayan sa AFP sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya at mga basehan. Kinumpirma niya rin na sa ngayon ay wala namang natatanggap na imbitasyon ng AFP mula sa Senado kaugnay ng pag-amin di umano ng witness na siya ay parte ng militar. To one Sally Macdum, we have verified our records. I have just consulted with our personnel and office in charge of files like this. Ayon sa kanilang record, walang pangalang Sally Macdum sa listahan ng mga sinasabing terorista na nasa sa ating records dito sa Pilipinas. Matatanda ang isa sa mga nabanggit na nagpapakilalang witness na si Matobato ay ang di umano'y utos ni Pangulong Duterte na patayin ang international terrorist na ayon sa kanya ay nagngangalang Sally Macdum. Nauna na rin itinanggi ni PNP General Bato de la Rosa ang pagkakakilanlang ng naturang si Sally Macdum. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, hindi pinaniniwalaan ng AFP ang ganitong mga alegasyon dahil may mas importanteng bagay na dapat pagtuunan ng ating mga sundalo, kagaya na lamang ng pagsugpo sa terorismo sa Mindanao. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Kredibilidad ba ito si Matobato? Awang ko, sa apelido pa lang, nililink na nila sa akin yung apelido, Matobato, ako si Bato. So, nalilink agad sa akin. Hindi ko alam kung ano talagang motibo niya. Hindi ko alam. Sir, yung hearing na to, sir, di ba supposedly to probe yung killings in the war on drugs? Nagulat po ba kayo na parang yung Davao Death Squad yung naging topic? Nga bumalik doon sa Davao Death Squad na kala ko nga extrajudicial killing sa war on drugs. Yung mga pinagsasabi niya, ilang years na yun noon pa. At saka yung isa pa yung sinasabi niya na paukti pa ko, yung panahon ng paukti pa ko, hindi man si Presidente Duterte ang mayor noon ng Davao. Si Attorney Bendy Guzman man ang mayor noon. Bakit pa nila ililink doon kay Presidente? Kanina, sir, napagtalunan din yung existence ng DDS bilang dating official po ng Davao PNP.
nag-investigate din kayo sa DDS, sir? Alam ko, ilang beses ko, yung DDS na sasabi nila, creation lang yan ng media. Ang media nagkumpuni ng pangalan yan, Davao Death Squad. Pero wala talagang tao na sasabi mong Davao Death Squad na isang grupo. Walang ganun. Alam ko mayroong vigilante dyan dahil may namamatay nga eh. May namamatay. And ever since magtanong kayo sa record ng Davao, ilang beses ko hinahamon itong mga vigilante or kung tawagin man yung Davao Death Squad, kung yan man ang gusto ng tawag, sa yung mga vigilante. Ilang beses ko yan silang hinahamon ng barilan. Hinahamon ng barilan. Ayaw ko yung ginagawa nila na extrajudicial killing. Sa investigation Tapunan ka ng laway ko. Sige, lapit pa. Tapunan ka ng laway ko. Pero sir, so ano nga? Sir, lumabas ba yung pangalan ni Edgar Matobato dati, yung pag-investigate sa DDS? Wala. Hinahabol yung Ang pangalan ng Matobato, yung Matobato, naririnig ko lang yan. Naririnig ko na tirador daw. Tirador. Alam ko tirador. Pag sinabi mong tirador sa Davao, yung mga gun for hire, yung binabayaran para kumikitil ang buhay sa mga personal na atraso, yan yun. Did you also try to arrest din po itong Matobato dati, sir? Kasi nga, nabanggit mo nga, sir, familiar yung pangalan niya. Familiar. As kung kilala ko yung mukha na yun, matagal ko lang hinuli yan. At pag hinuli ko, alam ko, lalaban yan. Dahil hitman nga eh. Tirador nga, lalaban. Wala na. Matagal na kami nagkabarilan yan. Pero hindi ko pa talaga nakita yung mukha na yan. Hindi ko nakita yan. First time. Ngayon nakita ko dito. Sino question yung presentation ni Matobato despite kasi ang inimbestiga natin ni JK naman bakit napunta sa DDS? Ay, tanong niyo yung chairman ng Senate Inquiry. Ha? Yung presentation niya as witness sa DDS. Pero hindi naman siya witness sa EJK. Kaya nga, that's why nagulat ako bakit umabot doon sa Davao Death Squad na gano'n. Akala ko war on drugs na extrajudicial killing ang pag-usapan dito. Bakit umabot tayo doon sa gano'n? Parang pero sir, dahil umamin siya na may mga pinatay siya, part daw siya ng DDS, magbi-build up ba kayo ng kaso laban sa kanya? Anong balak po ninyo? Kung ipagkitiwala siya sa amin ng Senado, kukup-kupin namin siya, gawin namin siyang state witness. Ibisigahan natin. Kung ibigay sa amin. State witness against whom, sir? Against kung sinong gustong papailang kaso. Kung sinong pinapapatay. Sinong nagpapapatay. Pero maniwala ka kayo, magtiwala kayo Senado sa amin, gano'n. Ibigay kayo sa amin ng chairman niya. Pero sir, kukupin niyo, tinutulungan po niya si Presidente. Oo. Go ahead. You can charge the President anytime kung gusto niya. Oh. But how would you describe him, sir? Anong tingin niyo dito kay Matobato? Yun nga lang, yung the timing of his presence dyan sa hearing na yan is questionable na in the first place. Kasi, yun nga, akala ko ang war on drugs itong pag-uusapan, yung extrajudicial killing in relation to the war on drugs. Bakit yung kay Matobato matagal na masyado yan, noon pa sa Davao Death Squad pa na era yan. Ang binabanggit niya kasi sir, Kasi sir, ang sinasabi po, yung pattern daw po kasi na may death squad doon sa Davao, ginagawa daw po ngayon nationwide. At with just PNP chief, anong masasabi niyo doon? Ang galing naman. Ako kaya kong ipapagawa sa kanila yung ginagawa doon sa Davao, yung sa buong Pilipinas. Tanungin niyo yung mga subordinate commanders kung may instruction akong gano'n sa kanila. Na kung ano yung nangyari sa Davao, gagawin dito. Wala akong instruction na gano'n, na mga extrajudicial killing. Never ako nagbigyan ng instruction na gano'n. Walang death squad, sir. Saan? Dito? Yes, sir. Mahirap nga i-prove ngayon sa Davao, dito pa kaya sa buong Pilipinas. Sir, anong masasabi niyo dun sa call ng United Nations na itigil na yung extrajudicial killing sa bansa? Kung gusto nilang mahinto, sabihan mo rin nila yung mga drug personalities na huminto na sa kakabinta ng droga at huminto na sa kakalaban sa pulis para mahinto na itong patayan. Ibig sabihin, sir, sangkot yung mga PNP sa patayan na to? Yung ibig mo sabihin, yung police operations yung namamatay sa police operation, dapat hindi sila lumaban. Hindi sila magkipagbarilan sa police. At hindi sila magbibinta in the first place para wala mangyari. Otherwise, gusto nyo, hinto na kami. Magkakaroon ng drug holiday buong Pilipinas. Hinto na namin. So, tuwang-tuwa mga drug lord ngayon. Yayaman naman sila, back to business na naman sila. So, anong kinabukasan ng Pilipinas? Kaya nga, ako,
I rather have a national police force run like hell by Filipinos than to have a national police force run like heaven under the dictates of foreigners. Yan ang gusto kong para sabihin sa kanila. Bakit kailangan lang diktahan yung aming trabaho? Hindi naman silang amo ko. Ang amo ko yung Filipino people. Kung tuwan-tuwa yung mga Pilipino sa nangyari ngayon dito sa Pilipinas, bakit ko sila intindihin? They cannot impose their standard sa atin. Anong gusto nila? Diba? Sir, you had a cabinet meeting with the President yesterday. Tama po ba, sir? Si Presidente, nag-meeting po kayo, cabinet meeting po kahapon. May sinabi po ba siya in the context of... Wala, hindi ako kasama sa cabinet meeting kahapon. Okay. After the cabinet meeting lang, nag-usap kami. Natawag ako doon for a brief meeting. Ano po yung, kung pwede pong i-divulge certain parts, or what did he tell you in the context of the hearing especially, sir? Hindi po sa hearing, pinag-usapan namin yung mga kidnapping doon sa borders ng Indonesia at ng Philippines. Okay. Yan yung topic namin pinag-usapan. So hindi niyo pinag-usapan, sir, yung Senate? Yung Senate hearing, wala. Anong order ni President, sir, regarding dun sa sa kidnapping dun sa border? Paigtingin yung efforts namin dahil napapahiya na tayo dun sa ibang bansa. Yung mga taga-ibang bansa, nagkikidnap, dinadala dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kailangan mo trabaho kami ng double time. Increased presence, sir? Increased presence dun sa mga border? Yes. Kami at saka EP ang binigyan niya ng instruction. Okay, last question please. Good na tayo? No more? Thank you very much. Pinangawit na ako! Iwala ang Malacanang na hindi uusad ang investigasyon kaugnay ng mga pagpaslang na isinagawa mo ng Davao Death Squad kung saan idinadawit si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kay Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi masisirang ng anumang black propaganda si Pangulong Duterte dahil hindi matibay ang testimonya ni Edgar Matobato na nagpakilalang dating miyembro ng di umano'y Davao Death Squad dahil puro kasinungalingan at kathang isip lamang ang payag nito sa Senate Committee hearing sa pamumuno ni Senadora Laila de Lima. Questionable rin anya kung bakit ngayon lamang nagsalita at lumutang si Matobato dahil dati na itong sumailalim sa Witness Protection Program. Paliwanag pa ni Attorney Panelo, wala rin silang nakikitang dahilan para pansinin pa ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matalino anyang Pangulo at abogado rin ito, kaya alam niya kapag walang basingan ang ibinabatong akusasyon.